Sa mga sandaling ito mga kapuso, makakapiling po natin sa pamamagitan ng telepono ang board member at tagapagsalita ng LTFRB, si Attorney Eileen Lizada. Madam, good afternoon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po, Sir Emil, at magandang hapon po sa lahat na nanonood at nakikinig sa atin, sir. Attorney, unang-una, ito pong 5 billion pesos na multang ipinataw laban sa Grab at Uber. Para saan po ba ito, Madam Attorney? Ito po ay para dun sa pag hindi nila pagtupad dun sa kanilang pag-accreditation, sa kanilang terms and conditions po ng Memorandum Circular 2015-016, sir. Yung mga nakalagay ho doon, nakasaad ho doon, yung mga terms and conditions na dapat kino-comply ng isang TNC, sir. Linawin lamang po natin ano ho, yung mga bumibiyahing Grab at Uber sa ngayon, ano pong klase ng permit meron po sila? Yung mga bumabiyahe ngayon na nasa sistema ho, na nasa system ng LTFRB, it's either may PA po sila or Certificate of Public Convenience, CPC or franchise. At narinig ho namin lately na doon ho sa part ng Grab, through the Facebook ni Mr. Brian Koo, bago lang ho yun, mga an hour ago, and based doon sa information na binigay ni Mr. Leo Gonzalez, Grab has committed to comply with the directive po nung sa LTFRB that only those with PAs and CPCs will be flying, sir. Yung re-accreditation po nila, Madam Attorney, posible po bang maaprubahan at kailan po inaasahang lalabas ang desisyon kaugnay ng usaping ito, Madam? Ang accreditation ng Grab is under review as well as dun ho sa Uber. They are under review po sa ngayon sa amin. And next week ho, yung may technical working group na i-create both Grab, Uber, and they will sit down with us sa technical work with LTFRB para ho pagtatawagan na kami ng Kongreso kasi ho ang role lang ho ng LTFRB on the department order ng issued ng DOTC, then now DOTR, is to accredit. While we await legislation from Congress, kailangan ho lumabas ang Congress ng law para i-regulate ho itong new player na ito. In the meantime, ang role ng LTFRB is to come up with policies para ho there will be a level of regulation for TNCs. Like last year, we suspended applications nila July, Metro Manila, September, pangalawa ng December, we put a cap on their price surge only ×2. Pangatlo, we directed them to submit kung how they come up with their respective fares at binabaan na ho namin sa kanila kung ano yung pwede nilang i-compute para sa fare nila. Pang-apat, for the first time, ngayon lang ho sila magbibigay ever since they were accredited for a master list of all the partner operators na nasa system nila because we want to check ilan na ba ho ang nasa kanila compared sa nasa amin. So they have given us that and based on that, moving forward, we will be sitting down with them through a technical working group to understand them, sir, better. Sa inyong palagay, Attorney Eileen, papaano ho nakalusot itong mga kolorum na sasakyan ng Uber at saan po nag-ugat itong problema na ito? Kasi ho, if you follow yung proseso nung sa sistema ho, kailangan after magpa-accredit ng TNBS sa TNC, step 1 ho yon. Ang next step is, kailangan ho ng mga TNBS magpa-register sa LTFRB to get their respective prangkisa. Yung step 2 ho ang hindi nagagawa kasi dapat pag-accredit sa mga TNC, dapat hindi nila agad binigyan ng link or nag-download ng app para makabook ng ride itong mga TNBS. Kamusta, Madam Attorney, ang monitoring nyo sa kasalukuyan dito po sa Grab at Uber? After the hearing yesterday, sir, we hope that they will come with clean hands with us when they sit down with us next week as a technical working group. They gave us their numbers and alam naman ho namin, at least sabi nga namin, it's better for us to understand you more by at least let us know. Kasi ito ho, even if they have the numbers, not all of them are online at the same time. For example, if they have 5,000 partner operators, hindi ho lahat yan online kasi nagsa-sideline lang ho yan. So most of them are after working hours or before working hours. Diyan ho sila nagsa-sideline because that is the business design of Grab, which is ride sharing. Hindi kagaya ng taxi na ilang oras na sa daanan. So meron ho silang part-time. When you talk about part-time on the part of Uber, it is less than 10 hours in 1 week.
pag more than 10 hours ka in 1 week, that is full time for them. So, yun ho, yung hindi sila lahat online. Attorney Lizada, bilang panghuli, umaalma po yung ibang transport groups dahil nakukulangan daw sila sa penalty sa Uber at Grab. Dapat daw po suspindihin ang operasyon ng mga TNV. Ano po ang masasabi ng LTFRB sa hinaing na ito, ma'am? In the same manner, sir, no, when sa mga taxi operators, iba ho ang sistema ninyo sa kanila. Uber and Grab, they do not have franchises. I will repeat, wala ho silang prangkisa. Ang mga taxi operators, kayo ho yung may prangkisa. Sa part ng Uber, ang may prangkisa ang TNBS. When we do a suspension on the taxi operators, buong prangkisa ho yan, 10 or 20. Pero dito, we cannot suspend based kagaya na the way we do it sa taxi because ito ho ang prangkisa ay individual ho ang pag-aari na nakabigay ho. Ang grantee ho nito ay ang mga TNBS. So ito ho, we are urging and we are appealing to Congress to come up with legislation para guided ho tayong lahat in case ho may mga violations na mga ganito. So in the meantime, LTFRB will do its best because we see the demand. Meron ho talagang mga mananakay. Kaya nila yung fare, no, to pay more for extra service. So if we penalize, if we suspend Grab, Uber, who are we suspending at the end? We are suspending and penalizing the riding public as well, those who are for Grab and Uber. At hindi ho natin gusto yon because definitely we need to put sanctions, but kanino? To the cause of the violation, which is the TNCS. That's why it is converted into a fine. Mga kapuso, ang board member at tagapagsalita ng LTFRB, si Attorney Eileen Lizada. Madam, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon din, sir. Salamat din po.